Magandang umaga po muli mga kababayan ko. Andito po muli ang inyong Tita Rose. Bumabati sa inyo ng magandang buhay dyan po sa Pilipinas at sa lahat ng sulok ng mundo. Dalangin ko sa inyo na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at may malusog na pangangatawan sa kabila ng pandemya na nararanasan natin ngayon. Hindi lang po dyan, dito rin po sa amin. Marami din po mga cases. At patuloy po nating ipanalangin na sana ay matapos na po itong pandemya na ito. Ngayon po ay linggo dito sa amin. So, naisipan kong bigla bago mag-church service, gusto ko muna mag-share ng konti sa inyo. Kasi naisipan ko na, sabi nga kung ano yung laman ng puso mo, i-share mo po sa iba. So, sa umagang ito ay i-share ko ang about the blessings. Kung makikita niyo po sa title po nitong video ko, it is more blessed to give than to receive. Makikita niyo po yan sa Bible, Acts 20:35. At sabi doon it is more blessed to give than to receive. Mas maganda na ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Meaning, meron ka na. At ngayon po ay i-share ko to sa inyo, yung mga experiences ko mula sa Pilipinas hanggang dito po sa Canada. Ang masasabi ko rin po hindi po natin kailangan na maging mayaman para po tayo ay makapag-share sa iba. Kahit konti po sa maliit na kaparaanan, nakakapag-share tayo, nakakatulong tayo, ang sarap po ng pakiramdam. Naalala ko nung naandun po kami dyan sa Pilipinas pa. Sabi ko dun sa kasama ko sa bahay, yung pangalan niya, lutuin mo nga itong ganito. May binili ako nung isang araw. Ang sagot niya sa akin, ay ate, wala na. Sabi ko, what? Sabi ko ganun, parang hindi ko pa naman ata nakita naluto or what, na hindi ko na namalayan. Sabi niya, naibigay na po ni kuya sa kay ganito. Okay lang naman, wala naman problema. Kasi, alam niyo po bang asawa ko, ang puso niyan ay puro bigay. Ang laman ng puso niyan is ibigay. Ganun po siya. Kumbaga, isusubo na lang niya or isusubo na namin, ibibigay niya pa po sa iba. Ganun po ang asawa ko. Hindi lang po yan. Meron pa pong pagkakataon na gumawa po siya ng kulungan. Kulungan niya. Sabi namin, ano gagawin mo dyan? Basta. Yun lang lagi yung sinasabi. Yung pala, after na ginawa niya yung kulungan, bumili siya ng 45 days old na chicken. At alam niyo po ba, nakakatuwa, hindi lang isa, hindi lang dalawa or ilan. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga more or less 50 na pirasong manok. 45 days old chicken. So, may trabaho ko nun, busy. Biglang na isang araw naalala ko ata nun. Sabi ko, kumusta naman yung mga manok mo? Wala na. Sabi ko, anong wala na? What do you mean wala na? Akala ko naman na peste o namatay. Yung pala naman, naipamigay na. Naipamigay na sa mga kakilala, kung sino man doon. Diba, yun ang masarap sa pakiramdam kasi nakakapagbigay. Iba yung kaligayahan mo sa puso mo, na ikaw yung nakakapagbigay. Ngayon, andito kami sa Canada. Ngayon ko na-realize na ito na yung time ng pag-aani. Inaani mo yung itinanim mo noon. Bakit ko nasabi yun? Kasi nung bago kami dito sa Canada, syempre bago ka pa lang, nag-a-adjust ka pa. Merong pagkakataon na magbabayad kami ng renta. Natatandaan ko nung panahon na yun, ang renta namin ay $800. Tandaan nyo po na dito sa Canada, may mga batas sila na pag hindi ka nakabayad on time, meron po agad na penalty yon. That time was $20 ang late fee. Hindi lang po yun. Late fee, magbabayad ka na, makaka-receive ka ba, ipopost nila yan sa harapan ng unit mo ng 10-day notice to move out. Ano pong ibig sabihin nun? Dahil hindi ka nakabayad ng renta mo, kailangan mo sa within 10 days na hindi ka pa nakakabayad, kailangan mo nang umalis. Okay? But it doesn't mean na aalis ka na. Meron ka pang 5 araw para magbayad. So, ibig sabihin, pag nabayaran mo yun, within 5 days, kumbaga, void na po yung binigay nilang notice sa'yo. Pero kung hindi ka talaga nakabayad, lalabas ka ng unit mo.
Yun yung malamang sakali kami matutulog. Parang dyan sa atin sa Pilipinas, sa kangkungan ka pupulutin. Pero hindi po yun inalaw ng Panginoon sa amin. Nung time na yon, inihulog ko na po yung cheque katapusan. Kasi po dito, ang renta is every first day of the month. Nung inihulog ko yon nung gabi, kasi laging gabi, drop ko yun ng gabi. Para hindi ka agad i-deposito nung manager. Drop ko yon. Pero, nung inihulog ko po yung cheque, yung bayad, yung fund po sa bangko namin, hindi po enough to cover yung renta namin. May laman, but hindi enough para ma-cover yun. Kasi pag dineposito po yun, nung landlord, tandaan nyo po may late fee na, pag hindi kami nakabayad, late fee na, $20. Tapos, magiging NSF pa siya, ibig sabihin, sufficient fund, another $25, so $45 na yon. Okay? Tapos, 25, yeah. Tapos dun sa bangko, another $45 din po ang charges nila. So, on top of your rent, kung ano pang mga charges na ipapatong nila. Di ba? Ang bigat. So, may laman pero hindi siya enough eh. So, umaga na po. Nag-devotion kayong mag-asawa. Nag-ring po yung phone ng husband ko. Ring siya. So, my God. Puti po to Sabi niya, how are you guys? Sabi niya, hello, good morning. How are you guys? Siyempre, normal na reply or response mo dito we're good, we're okay. Tanong uli yung yung puti po siya. Yung puti, sabi niya, are you sure you guys okay? We're okay. Hindi pa rin siya nakontento. Para bang may gusto siyang sagot na hinihintay. Sabi ng husband ko, well, actually, ngayon, at this very moment, nagpipray kami para dun sa renta namin. Sabi niya ganon. Tapos, tinanong niya, magkano ba ang renta? Sinabi namin, $800 plus late fee kasi malilate na pag hindi namin naponduhan ngayong araw na to So, that's $820. Ang sumunod na tanong niya, where do you guys wanna meet us? Dinagulat kami. Nung tinanong niya ganon, why? Sabi namin, why? Sabi niya, you said you're praying for money to cover your rent. Syempre, sino ba namang na-excite kami bigla, no? Hindi kami nakasagot. Sabi niya, okay, kasi yung lugar niya at saka yung lugar namin, magkalayo kami. Ang layo namin. Kung i-drive, it will take 45 minutes drive. Meron sabi niya, I know you guys, wala kayong sasakyan, so I'll be the one to go to your place. So, binigay niya yung pera. Yung $800 plus $20 late fee. Kasi nga, hapon na yon. So, kinabukasan na yung mapopondohan. So, kung i-deposito agad nung manager yon, magbabounce na yon. But the good thing is, hindi niya dineposito. So, nung i-deposito niya ng umaga, napondohan naman namin agad. So, walang penalty. So, yun yung mga experience na hindi ko makakalimutan talaga. Kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay namin. Hindi lang yan. May isa pa. Email. Babasa. May na-receive na email na naman ng husband ko. Puro sa husband ko. Ang lakas kasi niya kay Lord May na-receive siyang email. Sabi niya, you will receive check amounting to ganito, ganyan. Kita niya. Nabasa ko din. Sabi ko sa kanya, kamaniwala dyan, scam yan. Marami kasing scammers, di ba? Kamaniwala dyan, erase mo yan, erase mo, baka mamaya kung ano ng mga scam yan. So, in-erase ata niya yon or in-ignore niya, whatever. After a week, na-receive na naman niyang email. Ang sabi sa email, hey, sabi niya gana, please confirm your address. Nilagay niya din yung address namin. Your address is this, ganyan. Please confirm. Sabi ko, teka nga, wala namang mawawala kung susubukan natin. Hindi naman siya nanghihingi. In the first place, hindi siya nanghihingi ng bank information or whatever. Confirm lang yung address. So, kinonfirm namin. Confirm. After, siguro a week or less than 2 weeks, naka-receive kami ng mail doon sa mailbox namin. Alarm.
After, a week or less than 2 weeks, naka-receive kami ng mail dun sa mailbox namin. Pagbukas ko, dali-dali ako kasi iba yung hindi ko ina-expect kung saan galing yun although nakalagay. Akit ako, uwi. Ako, pagbukas namin, cheque nga. Alam niyo magkano? $1,200 US. US po yun, hindi po yung Canadian dollar. So, ibig sabihin, mas malaki po ang value nun. Nagulat kami, pero alam mo ba, nakakatuwa. Hindi pa rin kami makapaniwala kasi totoo bang cheque yan or ano ba yan? Sabi, kasi siyempre bago ka dito, diba? Cheque ba to? Kasi kilala lang natin, mga Philippine cheque eh. Pero nung dideposito namin at tinanggap naman ng bangko, well, legit talaga siya. So, yun yung mga blessings na pagpapalad, kapalit ng mga tinanim mo. Yun po yung mga karanasan. Actually, marapakarami pa po eh. Pero yun po yung talagang hindi mo ina-expect. So, God works in a mysterious way talaga. At saka, katulad po ngayon, eto dito may mga pandemic, napakarami mga blessings na dumadating. Meron nga kami ditong isang kasamahan, actually chef po siya. Halos araw-araw na ginawa ng Panginoon, may dala siya laging mga pagkain, lutong pagkain na chef siya ha. At ang chef siya, hindi siya basta ordinary chef kasi mga artista po ang pinapakain nila. Imagine mo yung pagkain ng artista, nakakain din namin. Diba? Saan ka pa? Hindi mo na kailangan pumunta ng hotel, pumunta na kung saan malalaking restaurant. Dito ka lang sa bahay mo, dadating ang pagkain. Diba? Mga artista yon. So, biglang tataw niya, I have food. Siyempre, excited ako. Hindi ko naman akalain na I have food. Isang tray. Hindi lang isa, minsan dalawa, minsan tatlo pa. With matching kanin at saka dessert pa. Di ba nakakatuwa? So, syempre, i-share mo yung blessing. So, tatawagan ko naman yung mga kaibigan, mga kakilala. So, nakakarating din sa kanila. Share ng share. Imagine mo, halos araw-araw meron. Yung iba nga, hindi na nga daw sila nagluluto eh. At hindi lang po sa mga Pilipino. Na-share ko din po sa ibang lahi. Meron pa nga isa nag-text eh. Sabi niya, Rose, it's yummy. I don't even know what's this. Hindi daw nila alam kung ano yung kinain nila, but it's yummy. Diba? Kasi share mo, ibigay mo ng ibigay eh. Sabi nga ng Panginoon, share your blessings. Kaya ito, ang sarap sa feeling nung ikaw ang nakakapagbigay dahil ang Panginoon, binibigyan ka rin niya ng kapalit. At ginagamit kami para makapag-share po ng blessings sa iba. So magpapakita po ako sa inyo ng isang napakasimpleng illustration kung paano ang Panginoon magbibless sa iyo, sa atin, sa bawat isa sa atin. Bago po natin ituloy ang video, so punta muna tayo sa ating plant for today. Ito po siyang ganda-ganda. Ang pangalan po niya ay money plant. Scientific name, Pilea. Diba ang ganda po niya? So tandaan niyo po yan, Pilea, scientific name, money plant. Okay. Ito po yung illustration na sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. So, ito po, itong malaking picture nito, itong Panginoon. Tandaan po natin na ang Panginoon ang source ng lahat ng meron tayo. Sa Kanya po lahat ng gagaling yan. So, hindi po siya nauubusan. Ito ay simpleng illustration lang po para maipakita ko sa inyo kung paano ang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, ito pong basong ito, let's say, tayo po ito. Ikaw, ako, tayo po itong baso na to. So, pag binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala, yan po yan. So, yan. Binigyan niya tayo ng pagpapala. Yan. Okay. Yan. Hindi natin po masyadong pupunin kasi baka umapaw. Okay. So, ganyan po siya. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala. Ngayon, bilang tayo ay meron tayo, sabi nga is, it is more blessed to give than to receive. So, i-share po natin yung blessing. Di po ba? Share natin ang blessing. Ito, kunin natin ito isa. Kung sino man siya, ito siguro sabihin natin sino bang, si Rhea. Kasi lagi ko nakikita yung kanyang pangalan, si Rhea. Ito si Rhea. Lagyan natin si Rhea ng blessing. Ito si Rosel. Yan. So, ayan po. Nakita ng Panginoon
kukunti na, natira sa akin, di ba? So, ngayon, ang sabi ng Panginoon, gusto ko pang magbigay kasi, alam ng Panginoon na gusto ko pang magbigay, kaya bibigyan niya uli ako. Nakita niya na kasi wala na eh. So, dadagdagan uli ng Panginoon yung blessing niya. Para makapag-share ka. So, dadagdagan uli niya yan. Dadagdagan niya uli yan. So, yan. So, pagbibigay tayo uli, isi-share uli natin yan sa iba. Hindi ko na po matandaan yung ibang yun lang po dalawa kasi masipag talaga kahit walang laging nag-watch ng aking vlog. Diba? So, bigyan natin, share natin. Ito, share natin sa kanya. Share natin. Okay, sinare natin. Diba? So, ayun na po siya. Ngayon, etong dalawa na to, hindi ko lang po siya pinuno I-assume na lang natin na puno siya. Itong dalawa, hindi sila nagsishare. Hindi siya nagsishare. Itong isa, isinare din niya siguro sa iba. Wala namang baso. So, ang ginawa, dinagdagan uli natin siya. Dinagdagan uli natin. Kasi, kulang na siya. Dinagdagan siya. Dinagdagan ko ulit. Hindi ko siya makita. Yan. So, ngayon, kukunti na naman. Sabi ng Panginoon, kailangan ko uling bigyan si Rhea. Kasi, tumawasan na naman ang blessings niya. Di ba? Ngayon, dinagdagan niya uli yan. Pinuno niya yung blessing. Okay. Ngayon po, pag nakita ng Panginoon na ito ay puno pa at hindi mo isinishare sa iba, hindi kanya nabibigyan kasi aapaw yung blessing mo eh. Aapaw siya. Tubig na to, pag pinuno natin siya, aapaw yan. Aapaw siya. Ibig sabihin niya, pag umapaw siya, masasayang lang. Kasi hindi mo na i-share dun sa mga taong dapat na nangangailangan. Kaya once na pag nabawasan ito at na-share mo sa iba, ang Panginoon, patuloy ang pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Tandaan niyo po, ito po, wala siya laman, pero hindi po to, illustration lang po to. Tandaan niyo nga, uulitin ko, ang Panginoon ang source ng lahat. Hindi po siya nauubusan. So, alam niya ang puso niyo kung gusto niyo magbigay. Kaya, patuloy kanya ipagpapalain ng Panginoon para makatulong ka rin sa iba, makapag-share ka rin sa iba. Yung iba na, ito katulad nito, hindi naman siya nagsishare. Hindi siya nagsishare. Diba? Hanggang dyan lang siya. Hindi niya kasi iba may mga tao po kasing kinikip lang nila eh. Akin to. Ayaw nilang i-share sa iba. Diba na hindi naman na napapakinabangan. Kung may mga bagay ka dyan na hindi mo naman kailangan, share mo sa iba. Diba? Kasi sayang lang, sa iyo maliit na bagay yon, pero dun sa tao, napakalaking bagay sa kanila yon. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yung naibigay mo sa kanila. Para sa atin, ang liit lang no naibigay natin, pero sa kanila napakalaking bagay. Lalo na dun sa mga tao, walang kakayanan magbalik sa iyo, kundi ang sasabihin lang nila sa iyo, maraming salamat po. Ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong. At hindi ikaw yung tinutulungan nila. Dahil ang Panginoon ang bahalang magbalik sa iyo. Napakasimpleng ilustrasyon lang yan eh. I-share mo. Katulad nga po nito, pag hindi mo ito binawasan, ikaw to blessing mo. Pag hindi mo yan binawasan, ang Panginoon hindi kanya uli bibigyan. Kasi puno pa eh. Ayaw mong i-share eh. Diba? Alam ng Panginoon kung kailangan niya pa uling dagdagan. So, napakasimpleng ilustrasyon, sana po malinaw sa inyo. Kasi kung dadagdagan niya to, aapaw lang yan. Tatapon lang. Useless, mauuwi lang sa wala. Kaya, sana po naintindihan nyo. Simpleng ilustrasyon lang po ito. At mabalik nga po pala tayo dun sa kanina, yung sa yung binigay nung kakilala namin. Actually, di naman namin talagang kaklose yung tao eh. Kung bagong acquaintance lang namin, yung bagong kakilala lang. Pero tignan nyo naman po ang Panginoon kung paano kumilos, di ba? Nung time na may pera na kami, so binabalik namin yung pera. Tignan nyo Sabi niya, no, that's for you guys. Hindi nyo na kailangan ibalik. Di ba? So bilang ikaw na nabigyan ng blessing, i-share mo sa iba. At ang Panginoon hindi walang sawang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Kaya ako talagang kami we live by faith. Pananampalataya lang talaga. Minsan nga, ito lang lately lang. May mga bagay na hindi mo naman pinag-pray,
hindi mo ine-expect. But God works in a mysterious ways. May marireceive ka na lang na phone calls, blessings. Di ba? Kaya sabi ko nga, ang Panginoon talaga is, He's really good. Napakabuti ng Panginoon. Basta alam lang niya kung anong nasa puso mo. At nagtitiwala. Ang pinaka-importante doon is, nagtitiwala tayo sa Kanya. Nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon Diyos. Yun lang po at magandang umaga po muli sa inyo. At sana po ay may kinapulutan tayong aral dito sa simpleng ilustrasyon lang po. Pag po natin, kung ano meron tayo, i-share natin sa iba. I-share natin sa iba. Mas masarap po ang pakiramdam na tayo ang nagbibigay at hindi tayo ang laging binibigyan. Ibig sabihin, meron tayo at may kakayanan tayong magbigay sa iba. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong Tita Ros. Hanggang sa muli nating pagkikita at abangan nyo po ang ating giveaways. Okay? Sana po panoorin nyo patuloy ang aking vlog. Hindi lang po dahil may giveaways or may paraffle or whatever. Tulong-tulong po tayo rito. At sana po ay magkita-kita tayo someday matapos ang pandemic na ito. So, hanggang sa muli po ang inyong Tita Ros. Salamat po.